Ang pakiramdam ni Jaime sa sandaling yun ay parang may hila-hila siyang bakal na bola at kadena na nakakabit sa kanyang paanan. Hirap na hirap siya sa paghakbang nang magbukas ang elevator at iniluwa siya roon sa may rooftop ng malaking ospital. At nang makaupo siya sa concrete bench ay yumugyog ang mga balikat niya sa pag-iyak. Katrina, asawa ko. Puno ng pagdadalamahating tawag niya sa pangalan ng asawa. Kahapon nawala ang pinakamamahal na kabiyak ni Jaime. Namatay ang misis niyang si Katrina sa panganganak sa sanggol na bunga ng kanilang pagmamahalan. Nagkaroon ng komplikasyon ang paglilabor nito dahil mahina ang puso ni Katrina. Bakit? Bakit nangyari to? Dapat masaya tayo, Katrina. Lalo ka na dahil excited ka makita ang baby natin. Akala ko ba aalagaan mo mabuti ang anak natin? Bakit ganito? Bakit ka nag-give up? Bakit mo kami iniwan? Napahagulhol siya. Halos hindi niya makayanin ang sakit na dulot ng maagang pagkawala ng asawa. Paano na lang kung hindi din kayanin ng anak natin ang karamdaman niya? Paano na ako na maiiwan yung dalawa? Nakadagdag pa sa pagdadalamhati niya ang nalaman niya kanina na kondisyon ng bagong silang niyang anak. Ang baby raw niya ay kailangang operahan sa lalong madaling panahon dahil sa malaking butas nito sa puso, sa pagitan ng dalawang lower chambers. Isang kondisyon sa mga bagong panganak na sanggol na tinatawag na ventricular septal defect o VSD. Hindi niya alam kung anong gagawin, kung saan siya kukuha ng pera, gayong isa lamang siyang construction worker. Umiyak pa nang umiyak si Jaime. Ginusto niyang maubos sana ang sakit sa dibdib niya sa mga oras na yon. Nga lang kahit siguro dugo na ang iluha niya ay hindi kailanman mangyayari yon. Pinayapan niya ang sarili ng pakiramdam niya ay wala na siyang mailuluha. Tumingala siya sa langit at pinuno ng hangin ang kanyang dibdib. Okay ka na? Tanong ng isang baritonong tinig. Takang-taka na napatingin si Jaime sa nagsalita. Noon lang niya napansin na may nakaupo na palang binatilyo sa kanyang tabi at napansin niya agad na nakasuot ito ng hospital gown. Are you done crying? Pwede na ba akong humingi ng sigarilyo? Ulit nito. Nangunot ang noo ni Jaime. Ngumiti naman ang binatilyo at inginuso ang kanyang bulsa. Bumaba ang tingin niya. Nakita niya roon ang nakabakat na kwadradong lagayan ng sigarilyo. Yossi yan, di ba? Ibinalik niya ang tingin sa binatilyo. Ilang taon ka na ba? 15. 15 ka pa lang pero naninigarilyo ka na. Gusto mo bang magkasakit? Tanong niya habang dinudukot ang kahan ng sigarilyo sa bulsa. Don't worry, hindi ako naging pasyente ngayon dahil sa Yossi. Naaksidente ako sa motor kaya nandito ako. Tumango-tango siya nang makita ang nasa tabi nitong saklay. Pagkaway iniabot niya ang kahan ng sigarilyo dito. Seryoso ba to? Bibigyan mo ako kahit alam mong minor ako? Hindi naman makapaniwala ang binatilyo. Bumuntong hininga siya. Ang dami ko ng problema at pinagdadaanan para isipin ko pang kalusugan mo. Basta hinay-hinay lang sa pag-iyosi bata kung ayaw mong mapaaga ang pagkikita niyo ni San Pedro. Napangisi ang binatilyo sabay haplot sa sigarilyo. Itinago agad nito yun sa garter ng suot na hospital gown. Napailing na lang si Jaime at muling napatingin sa kawalan. Naiiyak na naman siya nang maalala ang anak at asawa na iniwan niya saglit upang mag-isip-isip at magpakalma. Looks like you have a big problem. Pwede bang malaman? Muling nagsalubong ang mga kilay ni Jaime na tiningnan ng binatilyo. Mas matanda ako sa'yo ng 5 taon, kaya magkuya ka sa akin. Nakibit balikat lamang ang binatilyo sabay halukip-kip. Sorry ka pero hindi ako nagkukuya sa hindi ko kakilala. Napailing siya. Pero marunong naman ako magbayad. So magkano to? Magkano tong Yossi mo? Tumayo na siya at tinapik to sa balikat bilang paalam. Sa'yo na yan. Pero sana itigil mo ng paninigarilyo mo. Hindi maganda sa kalusugan yan. Maawa ka sa katawan mo habang bata ka pa. Huwag mo kaming gayahin. Seryoso ako. Magkano nga? Nakatalikod na si Jaime nang itaas niya ang isang kamay. Bagsak ang mga balikat na itinuloy niya ang pag-alis. Hindi na niya nakita ang paglapit ng isang bodyguard sa binatilyo at iniabot dito ang sigarilyo. Nanlumbay naman ang binatilyo dahil na-confiscate agad ang sigarilyong binuraot. Pero nakangiti pa rin siya habang nakasunod ang tingin sa lalaki kanina. Alamin mo kung sino ang pasyente ng lalaking yun. At kung ano man ang kailangan niyang gamutan ay sabihin mo kay Mr. Zhang na asikasuhin kahit sa kaliit-liit ang gastusin. Maya-maya ay seryoso niyang habilin sa bodyguard. Masusunod, sir. Matapos si Mukod ay umalis agad ang bodyguard para sundin ang utos nito.
sapagkat ang binatilyong binabantayan nito ay walang iba kundi si Rodrigo del Valle III, o mas kilalang Drigo sa kanyang mga kakilala at kaibigan. At siya lang naman ang nag-iisang tagapagmana ng malaking ospital na yon. Alam ko magagalit si Dad sa gagawin ko, pero alam ko naman na ikakatawa niyo to, Ma'am. Mas magaan naman na ang kalooban ni Drigo nang itiningala niya ang paningin sa langit. Wari ba'y nakikita niya roon ang magandang mukha ng mami niya, at nakangiti sa kanya ang ina niyang buong buhay nito ay walang ginawa kundi tumulong sa mga nangangailangan. Subalit ito pa ang maagang nawala. Totoo nga yata ang kasabihan na kung sino pa ang mabait ay siyang kinukuha agad ni Lord. Sobrang lambot kasi ng puso ng kanyang ina noon, lalo na sa mahihirap, na sa kamalasan ay kanya yatang namana dahil kahit rebelde siya ay hindi naman niya matiis na hindi tumulong sa mga taong alam niyang deserving na tulungan. Katulad na lamang ng lalaking nakita niya lamang sa rooftop na umiiyak at problemado. Kanina, nang mapansin niya ang lalaki ay nadurog ang kanyang puso kung paano ito umiyak ng umiyak. Ramdam na ramdam niya ang hinagpis nito at paghihirap ng kalooban para sa mahal nito sa buhay. Dahilan para hindi niya ito natiis na lapitan upang tulungan. Samantala, matapos kumain ni Jaime sa kantin ng ospital, ay sinalubong siya ng kapatid na si Alina. "Saan ka ba nagpunta, kuya? Kanina pa kita hinahanap." Kumain lang dahil kahapon pa ako walang kain. Naisip ko na kailangan ko ng lakas para sa ate at pamangkin mo. Mabuti naman kung ganun dahil kailangan mo talaga magpakatatag ngayon, Kuya Jaime. Lalo na para kay Baby Catrice. Mas kakailanganin kanya ngayon. Bakit? Anong nangyari kay baby? Wala naman pero kinausap ako ng doktor na wala na daw problema tungkol sa operasyon ni Baby Catrice. Sasagutin na daw lahat ng ospital kaya pumayag ka lang daw ay gagawin na agad ng operasyon sa kanya. Habang hindi pa huli ang lahat. Mas maaga daw, mas maililigtas ang buhay ni Baby. Sige, payag ako. Basta para sa kaligtasan ng buhay ng anak ko. Nataranta siya sa sobrang kasiyahan. Mabuti naman kuya, kaya magpunta ka na sa office ng doktor ngayon na. Sige, pero paano nangyari pala na sasagutin ng ospital ang lahat? Hindi ko alam kuya, basta yun ang sinabi niya nang puntahan niya sa nursery si Baby at nakita niya ako nabantay doon. Bagaman labis-labis ang pagtataka ay nabuhayan ng loob si Jaime na tinakbo na nga ang kinaroroonan ng opisina ng doktor ng kanyang anak. At sobra-sobra pa ang naging ginhawa niya nang sabihin nito sa kanya na wala na siyang poproblemahin patungkol sa operasyon. Kasama na ang pagpapagaling ni Baby Catrice dahil sagot na lahat yun ng Del Valle General Hospital. Maging ang bayarin para sa kanyang asawang pumanaw ay sasagutin din ng ospital. Salamat, Dok. Maraming salamat po. Basang-basa ng luha ang mga mata ni Jaime na pasasalamat sa doktor. Kulang na lamang ay lumuhod siya at halikan din ito sa mga paa. Huwag ka sa akin magpasalamat, Mr. Aquinde, kundi kay Drigo. Drigo? Yes, kay Drigo, ang anak ng may-ari ng ospital na to. Isa kayo sa maswerteng napili niyang tulungan. Ugali na kasi ng batang yun na kahit pasaway ay tumutulong sa matipuhang tulungan. Umawang ang mga labi ni Jaime. Hindi siya makapaniwala sa nalaman. Naguluhan siya kung bakit tutulungan siya ng anak ng may-ari ng ospital kung hindi naman sila magkakilala. Gayunpaman, sa isip-isip niya, sana'y pagpalain pa ang taong yun sa kabutihan ng puso nito sa gaya niyang dukha. Makalipas ang 25 years. Anong nangyayari dito? Nagtatakang tanong ni Catrice nang magtungo siya sa nurse station upang ibalik ang initial patient cards ng kanyang tiningnang pasyente sa emergency room. Nako Catrice, yang si Mina kasi nagdala ba naman ng pansit? Parang hindi alam mo yung pamahiin na bawal ang pansit dito. Diyos ko Lord. Sagot sa kanya ng kasamahang intern doctor din na si Liz Alonzo. Sorry naman, nawala kasi sa isip ko. Shinaron ko lang naman kasi yan sa nag-birthday kong pinsan. Excited kasi ako na mabigyan kayo ng merienda. Dahilan naman ni Mina, isa ring intern pero bilang nurse naman. Pare-pareha silang intern kaya naging magkakaibigan agad sila. Napangiti na si Catrice na kung tawagin na ngayon ng mga pasyente ay Doc Aquinde, kahit na higit 3 buwan pa lamang siyang intern doctor. Isa siya sa maswerteng nakasungkit noon ng intern slot sa Malvaro Hospital matapos ang 3 buwang paghihintay. Kung ang ibang mga kaklase niya sa Maynila ay pangarap sa malalaking ospital gawin ng medical internship, katulad na lamang sa Del Valle General Hospital, siya naman ay ipinagdasal talaga na sana sa ospital sa lugar nila siya makapasok bilang intern para makasama na niya ang papa niya. Awa ng Diyos ay pinagbigyan naman ng hiling niya,
Kaya ngayon ay mas panatag na ang kanyang kalooban dahil nakakauwi na siya araw-araw sa kanilang bahay. Hindi tulad noong sa Maynila pa siya nag-aaral at nagbo-boarding house. Minsan lang siya makauwi. Minsan ay nag-aalala tuloy siya para sa nagkakaedad na niyang papa. Wala kasi itong kasama sa kanilang bahay. Hindi na ito nag-asawa pa simula noong mamatay ang kanyang mama dahil sa panganganak sa kanya. Ang sabihin mo, ulyanin ka na, sign of aging. Tudyo pa rin ni Liz kay Nina. Dami mo pang sinasabi, hindi ka nalang kumain. Sige na, kumain na tayo. Pamahiin lang yun kaya wala yun. Sabad naman ni Katri sa usapan. Pagkalapag niya sa chart na hawak ay siya pa ang unang pumapak sa pansit. Sa lahat ng ospital ay may paniniwala o pamahiin na malas daw ang pansit kapag inihahain sa mga emergency staff, lalo na sa night shift, dahil hinihinalang nagdadala ito ng sunod-sunod na emergency cases o aksidente habang sila'y naka-duty. Pero syempre, wala itong scientific basis. Bahagi lang yun ng workplace folklore o kultura ng ilang healthcare workers bilang pagbibigay kulay sa nakakapagod na trabaho nila. Gayunman, may mga naniniwala pa rin at hindi. At sa mga hindi naniniwala na bibilang si Catrice, hindi naman kasi siya mapamahiin na tao. Magready ang lahat, may karambola ng mga sasakyan sa may express highway at higit 10 ang sugatan. In 10 minutes darating na rito mga pasyente. Muntik nang maibugan ni Catrice ang kinakaing pansit nang ipahayag yun ng head nurse ng ospital. Nagkatingin ng silang tatlong magkakaibigan sabay sulyap sa pansit. Mabilis silang kumilos at itinago ang pagkain dahil baka mahuli sila ng head nurse at isisipa sa pansit ng aksidente. Katulad ng ibang kasamahan nila, yung ora-orada na rin silang naghanda. Hindi nga nagtagal ay sunod-sunod na ang pagdating ng mga ambulansya. May malala ang kondisyon at meron namang nagasgasan lang. Ay sir, I'm okay. Anang isa sa mga hindi napuruhan. Nagsusungit ito sa may dulon ng emergency room. Pwede ba hayaan niyo na akong umalis dahil may importante pa akong pupuntahan? Nagamot mo na naman ang gasgas ko so okay na to. Nagsalubong ang mga kilay ni Catrice. Sakto pa kasi na si Liz ang nag-a-assess sa arogante yatang pasyente. Naaawa siya sa kaibigan dahil halatang natataranta na ito. Hi sir, magandang gabi po. Bati niya nang ngiti-ngiti. Hindi niya napigilan ang paglapit sa dalawa. Ngunit inisnab lang siya ng pasyente. Don't worry, walang masakit sa akin miss. Mas kabisado ko ang katawan ko kaysa sayo. Kaya hayaan mo na akong umalis. Sir, magandang gabi po. Muling bati niya sa lalaki. Ako po si Catrice Sakinde, isa pang medical intern. At kahit po ako ay humihingi ng pasensya sa inyo kung hindi po namin kayo mapapayagan na umalis. Sa wakas ay tinapunan na siya nito ng pansin. Nakakamatay nga lang na tingin. But I need to go. I said I'm fine. I'm good. Bakit ba ang kulit ng mga tao sa ospital na to? Kailangan po kasi nating masiguro muna na wala po kayong internal injuries. Minsan po kasi late reaction ng epekto ng aksidente, kaya maghintay-hintay po muna kayo. Paliwanag ni Catrice. Nagpahinga na ako. Okay na nga ako, di ba? Uy no sir, pero ang ibig ko pong sabihin ay kailangan namin kayong itest muna para matiyak natin ang kaligtasan nyo. At kailangan po namin ng kooperasyon nyo para mas lalong hindi po kayo magtagal dito. Lalong tumalim sa kanya ang tingin ng lalaki. Hindi niya yun pinansin. Sa halip ay binalingan niya ang kaibigan. Sige na Liz, ako na bahala sa kanya. Taboy na niya rito. Thank you Catrice. Bulong naman ni Liz na hindi pa sanay sa ganoong pasyente. Iniwan na sila nito at nag-asikaso ito ng ibang nasugatan. Mas nilawakan naman ni Catrice ang pagkakangiti nang ibalik niya ang tingin sa lalaki. Mag-relax lang po kayo sir. Kukuhanan ko lang po kayo ng blood pressure, pulso at temperatura nyo. Himala na tahimik na lang ang lalaki. Nakatingin lang ito sa kanya. Pero nang ilalapat na niya sana ang pangkuha ng blood pressure, ay pasuplado naman itong inilayo ang kamay. Bakit po sir? May problema po ba? Nagtatakang tanong niya. Sinabi ko na kanina, ayoko magpagamot dito, di ba? Ayoko dahil wala akong tiwala sa ospital na to. Sa ospital na lang sa Maynila ako magpapacheck up, kaya hayaan nyo na akong umalis. I'm willing to sign the waiver or the DAMA form, if that's what you need. Sorry sir, pero kailangan obserbahan po muna namin kayo ng 4 to 6 hours para matiyak na wala po kayong internal bleeding. I already told you that I'm fine. Bakit ba ang kulit mo? Hindi po ako makulit sir. Kayo ang makulit at hindi nakakaunawa. What? Muntik na talagang panindigan ni Catrice ang pagsusungit pero pinigilan niya ang sarili.
Gusto ko lang po masiguro ang kaligtasan niyo, sir. At naiintindihan ko po na gusto niyong umalis. Pero kailangan po talaga na sundin natin ang protocol ng ospital. Kailangan namin kayong obserbahan kahit ilang oras lang para masigurong ligtas po ang kondisyon niyo. Pagkatapos po niyan, kung desidido pa rin kayo na umalis, dun lang po namin kayo papipirmahin ng waiver. Naglaban ang tinginan nila. Sinadya na ni Catrice na ilabas ang totoong nararamdamang inis para sa lalaki. Nang sa ganon ay malaman nitong seryoso siya sa mga pinagsasasabi niya. Na hindi talaga niya ito papayagang umalis kahit na anong sabihin nito at kahit patutukan siya nito ng baril. Paninindigan niya ang sinumpaan niyang tungkulin. Ang tiyaking maging ligtas ang kanyang mga pasyente sa abot ng kanyang makakaya. Kukuhanan ko na po kayo ng BP, sir. Ngayon pa nalalo mong napataas ang dugo ko. Nagtaas siya ng tingin. Nagbuntong hininga. I'm sorry, sir. Ginagawa ko lang po talaga ang trabaho ko. Bigla ay hinilan ng lalaki ang kanyang ID. Catrice. Basa nito. Binawi ng dalaga ang ID. Tinanggal sa leeg at isinuksok sa bulsa. Yes, sir. Intern pa lamang ako. Wala pa po akong lisensya at hindi pa totoong doktor. Under supervision pa po ako. At may pahintulot akong gamutin kayo ngayon. Pero bawat oras na humahawak ako ng pasyente, totoong buhay ang hawak ko. Kaya seryoso ako sa lahat ng ginagawa ko. Ngayon kung pakiramdam niyo nagmamagaling ako, nasa inyo na yon. Basta ako ang mahalaga ay ang kaligtasan niyo. Wala namang sinabi ang lalaki pero inunahan na niya itong sabihin na intern pa lang siya pagkabasa nito sa ID niya. Kaysa naman unahan siyang alipustahin nito. Natigilan ng lalaki na walang iba kundi si Chairman Rodrigo Del Valle o simpleng Drigo sa mga kakilala nito't kaibigan. Napapatitig na lamang si Drigo sa babaeng nag-aasikaso sa kanya. Hanggang sa nag-enjoy na siya sa panonood sa ginagawa nito na pag-check sa kanya. Naalarma tuloy siya nang makita niya ang 3 niyang tauhan na lalapit sana sa kanya. Agad niya ang mga itong pinaalis sa pamamagitan ng pasimpleng pagtingin ng masama. Buti na lang at nakaunawa agad ng mga ito. Lumabas din agad. Maya-maya ay pangiti-ngiti na ulit siya sa intern na may paninindigan sa propesyong gustong pasukin. Natusok ang kuryosidad niya sa babae. Parang gusto pa niya itong makilala at makasalamuha sa ibang sitwasyon o pagkakataon. Sir, i-check ko lang po ang heart rate niyo. Sabi ng babae. Gaya niya ay kalmado na rin to. Mas sunuring tumango si Drigo. Kinabahan nga lang siya nang halos magdikit sila ng babae. Sir, kinakabahan ka ba? Hindi kasi normal ang tibok ng puso niyo. Masyadong mabilis. Oo. Siguro dahil sa pagkakaalala ko sa nangyari. Ngayon, nagsisink in na sa akin ng aksidente. Normal lang po yun. Kaya po hindi talaga namin pinapaalis kagad ng pasyente. Sige po, mag-relax lang muna kayo. Mamaya ko na kayo ulit kukunin ng heart rate. Okay. Pasensya na pala kanina, miss. Okay lang po yun, sir. Sanay na po kami. Sige po, sir. Maiwan ko na po muna kayo. Tumungo na lang si Drigo. Hindi na pinansin ang magandang intern na doktora para hindi lalo bumulis ang tibok ng kanyang puso at baka lalong hindi siya kaagad makaalis sa ospital na yon. In short, para hindi na siya kiligin. Anong kiligin? Masyado na ako matanda para maramdaman pa ang kilig-kilig. Piping protesta niya sa kanyang sarili. At para hindi na siya maapektuhan sa magandang intern, ay inihiga niya ang sarili sa stretcher at nakipagtitigan na lamang sa puting kisame. Napapangiti naman ng lihim si Catrice habang pasulyap-sulyap sa pasyenteng gwapo dahil hindi na nagpapasaway. Gayunpaman, ibinalik niya na kay Liz ang pag-aasikaso rito para matignan din niya ang ibang pasyente na kasama sa karambolang aksidente. Kinabukasan na sila nagkausap ulit ni Liz tungkol sa gwapong pasyenteng pasaway. Sa sobrang busy nila kagabi ay nakatulugan na nila ang pagod. Mukhang totoo nga ang sumpa ng pansit dahil dinagsa talaga sila ng pasyente kagabi. Liban sa karambola ng mga sasakyan, ay may mga naging pasyente pa sila mula sa saksakan naman ng nagiinuman. Idagdag pa ang 2 pasyente na sumemplang sa motor. Lumabas na yung gwapong pasyente kagabi, Catrice, sabi ni Liz. Mabuti naman, kaysa sungitan na naman tayo nun. Anyang ipinakita sa pagbuntong hininga ang kaginhawaan. Oo nga, pero alam mo ba na sinundo siya ng chopper? Ha, talaga? Oo, kasi mayaman pala ang lalaking yon. Mali, hindi lang pala mayaman kundi mayaman na mayaman daw. 1 bilyonaryo daw dahil isa pala siyang chairman ng malaking ospital sa Maynila. Nakusot ang mukha ni Catrice. Hala, totoo ba? Kaya pala ma-attitude?
Sinabi mo pa. Pero buti na lang hindi mo siya as in sinungitan kagabi kundi lagot sana tayo. Sa yaman nun, siguradong kayang-kaya nun tapusin ang pangarap nating maging ganap na doktor. Bumuntong hininga ulit si Catrice. Well, tama lang naman pala ang ginawa ko. Imagine chairman siya kamo ng malaking ospital pero pasaway siya. May alam naman pala siya about sa medical protocol pero kung umasta siya, parang walang alam. Gusto lumabas as in agad-agad pa. Napabungis-ngis si Liz. Baka naman kasi gusto niya sa ospital niya siya magpapa-assess. Ganun naman ang mga mayayaman, walang tiwala sa maliliit. Siguro walang-wala tong Malvaro Hospital sa hospital niya. Kahit na, hindi pa rin. May mga sasabihin pa sana si Catrice pero hindi na niya nasabi dahil may tumawag sa kanya at pinapupunta raw siya sa opisina ng hospital director. Takang-taka man ay agad siyang nagtungo roon. May kinalaman kaya ito dun sa pasaway na pasyente? Hala, masama nga ata ang pansita. Naiiling na sabi niya habang naglalakad patungo sa director's office. Sir, pinapatawag niyo raw po ako? Anya nang makapasok sa opisina. Nawala ang kaba niya dahil nakangiti ang director. Mukhang good mood naman. Yes, Iha. Maupo ka. Tumalima siya at umupo sa receiving chair. Bakit po, sir? O sisa niya. Hindi ko inasahan na isang intern na tulad mo ay magiging dahilan ng investment ng isang malaking pangalan sa ating ospital. Ipinagmamalaki kong ginawa mong pagsisilbi kay Chairman Del Valle kagabi, Miss Angkinde. Dahil sa pinakita mong dedikasyon, ay nagdesisyon siyang mag-invest sa ating hospital para sa pagpapagawa ng hospital wing at pag-upgrade ng ating mga medical equipment at facilities. Sabi ni Director Yuson habang hawak-hawak ang kanyang mga kamay. Malaking tulong to para mas gumanda pa ang pagmamalakan natin dito sa Malvaro Hospital. Salamat sa iyo, Miss Angkinde. Talaga po? Yes, kanina lang bago siya lumabas, ay ikaw at ang investment agad niya paksa namin. Masyado raw siyang na-impress sa'yo. Kaya salamat, Iha. Naku, wala po yun, sir. Ang iniisip ko lang talaga kagabi ang kaligtasan niyang pasyente. Pero masaya po ako kung ganun po ang mangyayari. Malaki pa ang maitutulong na investment niya sa mga magiging pasyente natin. Binitiwan ng direktor ang kanyang kamay at tinapik naman ang kanyang balikat pagkatayo nito sa upuan. Ang mga tulad mo ay magdadala ng bagong sigla sa ospital. Natitiyak kong magiging isa kang mahusay na doktor sa hinaharap. I'm really proud of you, Iha. Ipagpatuloy mo lang ang magandang performance, okay? I will, sir. And thank you po. Kung kailan natapos na ang usapan nila at nakalabas na siya sa opisina ng direktor, ay saka naman nanlamig ang mga palad ni Catrice. Waribay ngayon lang niya napagtanto kung gaano kayaman ng lalaking halos tarayan na niya kagabi. Mabuti na lang pala at hindi ito katulad ng ibang mayayaman. Mabuti na lamang at nagpatiklop ito sa kanya imbes na gamitin ang pagiging mataas nitong tao. Nako, muntik ka na, Catrice. Buti na lang at di mo pinairal ang kamalditahan mo kagabi sa pasaway na yon. Anya sa sarili sabay hampas ng bahagya sa ulo niya. Pero sino kaya siya? Paano may chopper siya tapos may ospital pa? Anak ba siya ng presidente ng Pilipinas? Hindi siya pamilyar sa akin. Hindi rin siya napapalabas sa TV. Napapanguso siya kakaisip habang pabalik sa kanilang intern lounge o rest area. Hanggang sa sumagi sa isip niya na isearch ang tungkol sa pasaway na pasyente. Madali siyang nagtungo sa nurse station at tiningnan doon ang record nito. Nang makita niya ay napakabilis niyang tinipa ang pangalan nito sa internet. Rodrigo Del Valle III, 40 years old, Chairman of Del Valle General Hospital, MBA graduate, trained in healthcare management abroad, grandson of hospital founder Rodrigo Del Valle I and former Senator Carmelita Valdez. Nakangangambasa niya sa isipan sa naroong information ng lalaki. Madami pang nakasulat at article tungkol dito, pero yun pa lang ay napapanganga na siya sa mga nalaman. Muntik na pala talaga siya, muntik nang malintikan. Ang ikinatuwa na lamang niya sa mga nabasang information ni Rodrigo ay ang kaalamang single to. Bakit kaya hindi pa siya nag-aasawa? Malaking question mark sa kanyang isipan nang ituloy niya ang pagpunta sa intern lounge. Okay ka lang, Catrice? Pansin sa kanya nang nakasalubong niyang si Liz. Nakangiwi siyang umiling-iling. Bakit? Anong sinabi sa'yo ni Director Yuson? Pinagalitan ka ba? Hindi naman. Actually, pinuri nga niya ako kasi hindi na niya nagawang ituloy ang sasabihin dahil sakto nakita niyang parating ang pasyenteng pasaway, si Chairman Rodrigo Del Valle III. Ang angas nito na naglalakad na sinusundan ng 2 bodyguard.
Kahit may edad na ito ay napakagwapo pa rin ito at napakalinis tingnan. Mestizo, mamula-mula ang kutis at siguro'y 5'11 ang height. Itago mo ako, Liz. Otomatikong nagtungo si Catrice sa likod ng kaibigan nang napatingin sa dako nila ang lalaki. Ha? Bakit? Basta itago mo ko. Halos masira ang pang-doktor na coat ni Liz sa kanyang pagkakahawak. Sa kamalasan dahil payat si Liz ay nakita pa rin siya ng tinatago ang chairman. Hi. Bati nito nang tumigil sa tapat ng magkaibigan. Good morning, sir. Bati nang ninenervyos na rin si Liz. Ngumiti muna si Drigo kay Liz bago ikiniling ang ulo upang masilayan naman ang pilit nagtatago na si Catrice. Good morning, Miss Akinde. Nakanguwing nakagat ni Catrice ang pang-ibabang labi. Napilitan na siyang lumabas sa likod ng kaibigan. Hello po, sir. Tumamis ang ngiti ni Drigo. Nais na sanang humingi ng sorry dito ni Catrice pero biglang sulpot si Director Yuson. Chairman Del Valle, nandito na pala kayo. Tatawa-tawa itong lumapit kay Drigo at nakipagkamay. Napadaan lang muna ako ngayon, Director Yuson. I have a friend to visit in Barangay Luna kaya aalis din ako agad. Nakusot ang mukha ni Catrice dahil barangay nila ang tinutukoy ni Drigo na lugar. Sa isip-isip niya ay anong gagawin ng isang chairman ng malaking ospital sa maliit nilang barangay? Ah, I see. In that case, would you mind coming to my office first so we can have some coffee before you leave, sir? I appreciate it, but maybe next time, Director Yuson. The truth is, I was actually hoping to speak with Miss Akinde today. He's the real reason I stopped by. Tinapunan ni Drigo ng tingin ang dalagang intern at nginitian. Nanlaki naman ang mga mata ni Catrice. I understand, sir. We'll leave you and Miss Akinde to talk then. Halika na, Miss Alonzo. Umalis agad ang direktor, akay-akay si Liz na wala man lang nasabi. Takang-taka na nagkatinginan na lang sila ni Catrice. Umalis din ang dalawang bodyguard nang senyasan ang mga ito ni Drigo. May sasabihin po ba kayo sa akin, sir? Tanong agad ni Catrice nang sila na lamang dalawa ni Drigo ang natira. Nahaluan ng pagkaamis ang ngiti ni Drigo nang napatitig sa magandang mukha ng dalaga. Parang ang bait natin ngayon ah. Mukhang hindi ko na kailangan magpakilala. Hindi niya ibinahalata na nateten siya. Ganun na nga po, sir. At sorry po sa inasal ko kagabi. Sana po maunawaan niyo na ginagampanan ko lamang ang tungkulin ko kahit na intern pa lamang ako. Of course, nauunawaan ko. Katunayan, napadaan ako ngayon dito para humingi ulit sa'yo ng pasensya. I'm sorry if I acted like a child. Umawang ang mga labi ni Catrice. Hindi niya inaasahan na ang isang chairman ay babalik para lang humingi ulit ng sorry sa isang intern lamang. May kung ano tuloy na humaplos sa kanyang puso na siyang nagpasilay ng ngiti sa kanyang mga labi. Ayos lang po yun, sir. Nakahingi na naman po kayo ng sorry kagabi. Nauunawaan ko rin naman na may urgent sana kayong pupuntahan. Yeah, at siya ang pupuntahan ko ngayon. Sana matuloy na dahil madaming taon na rin nung last kaming nagkita. Yung kaibigan niyo po sa Barangay Luna? Oo, siya nga. Napangiti si Catrice. Gusto sana niyang sabihing taga doon siya pero pinigilan niya ang sarili at baka magmukha na siyang feeling close dito. Sige po, mag-iingat po kayo kung ganon. Sa halip ay nasabi na lamang niya. Thank you. Don't worry dahil may driver na ako ngayon. Hindi na ako magmamagaling sa pagmamaneho. Hindi na ako maaaksidente. Bahagyang natawa si Catrice. Kailawak naman ng pagkakangiti ni Drigo. Maya-maya ay nagpaalam na ito sa kanya. Ang hindi maintindihan ni Catrice ay nang nakaramdam siya ng lungkot nang inihahatid na niya ng tanaw ang chairman. Nakapagtatakang nangulila agad ang pihikan niyang puso sa presensya ni Drigo. Para saan yun? Siguro dahil kahanga-hanga siya na kahit isa siyang mataas na tao dahil chairman siya ng malaking ospital sa Maynila, alam pa rin niyang magpakababa at tumanggap ng pagkakamali. Saad niya sa sarili nang maramdaman niyang kinikilig na rin siya. Hindi siya dapat kiligin sa isang katulad ni Drigo, lalong hindi niya pwede itong pangarapin dahil langit ito at siya ay lupa lamang. Higit sa lahat ang laki ng agwat ng edad nila, parang tatay o uncle na niya ito kung tutuusin. Ang mas malaking ikinagulat niya ay nang makauwi na siya. Lalo siyang nawindang nang makita sa kanilang bahay ang hindi nawawala sa isip niyang si Chairman Rodrigo Del Valle III. Kainuman ito ng kanyang papa. Literal na nalaglag ang kanyang panga na napatigil sa may gate. Halos lumuwa rin ang kanyang mga mata. Kung ganoon, ang bahay pala nila ang sadya ng chairman sa barangay nila at papa niya ang tinutukoy nitong kaibigan.
Hindi niya alam na may bigatin palang kaibigan ng papa niya. Oh, nandiyan ka na pala anak. Halika, may papakilala ako sa'yo. Tawag sa kanya ng ama nang mapansin nito ang kanyang presensya. Katulad niya, kahit si Drigo ay bahagyang nanlaki ang mga mata nang makita siya. Bagaman alanganin ay humakbang na siya palapit. Drigo, ito na ang anak ko. Dalaga na at malapit nang maging ganap na doktor. Buong pagmamalaki na pakilala sa kanya ng ama. Oo nga, at natitiyak ko na magiging magaling siyang doktor balang araw. Sabi naman ni Drigo. Nagtaka tuloy si Mang Jaime. Paano mo nasabi? Nagkakilala na pa kayong dalawa? Nagkakilala na kami sa Malboro Hospital pero hindi ko alam na siya ang anak mo. Siya ang gumamot sa akin sa sinabi ko sa iyong kinasangkutan kong karambola kagabi kaya hindi ako nakadiretso dito. Ganoon ba? Akalain mo yun. Nakangiti na binalingan ni Mang Jaime si Catrice. Anak, magbigay galang ka kay Uncle Drigo mo kahit kilala mo na siya. Magmano ka sa kanya. Po? Protesta ni Catrice. Buti na lang talaga at walang laman ang bunganga niya kundi naibuga na niya. Natawa naman si Drigo. Ano ka ba, Jaime? Dalaga ng anak mo at malapit nang maging medical professional. Hindi na magandang tingnan na magmamano siya. Sa bagay nga. Bumuntong hininga si Mang Jaime. O siya anak, mag-hi ka na lang sa uncle mo. Bakit po uncle ang itatawag ko sa kanya? Hindi naman po siya ganun katanda. Protesta ni Catrice. Anong hindi matanda? Mayaman lang siya at tisoy pero halos magkasing edad lang kami niyan. 5 taon lang ang age gap namin. Maaga lang kasi ako nagkaasawa at nagkaanak, kaya ganito na tumanda ako agad. Kahit na pa, mas matanda pa rin kayo. Ay bakit ba? Saka bakit parang galit ka? Kung ayaw mong tawagin siyang uncle ay diwag. Ang sa akin lang ay dapat maging magalang ka sa kaibigang bisita ko. Dahil malaki ang, Jaime, okay lang. Kahit anong tawag sa akin ni Catrice ay ayos lang sa akin. Pamumutol dito ni Drigo. Pasensya ka na, Drigo. Mga kabataan talaga ngayon. Ang hirap turuan na maging magalang. Magalang naman po ako, Papa. Sabat ni Catrice. Oo na, galit ka na agad. Doon na po ako sa loob. Pagod at puyat po ako. Napapahiya na si Catrice sa kanyang pakiramdam, kaya nagmamaktol na niyang itinuloy ang pagpasok sa bahay. Pero nung nasa pintuan siya ay muntik na siyang mapawaling doon. Bakit? Bakit siya naging kaibigan ni Papa? Inis na inis niyang turan sa sarili. Pagkuway sinilip niya si Drigo. Ngiwing-ngiwi siya sa panghihinayang na hindi niya naman alam kung para saan. Basta ang alam niya ay ayaw niya. Ayaw niya na maging uncle si Drigo. Maya-maya ay parang teenager na hindi pinansin ng crush niya nang nagdadabog na siyang umakyat sa kanyang kwarto. Kung paanong nakaalis sa kanilang bahay si Drigo ay hindi na niya alam dahil tiniis talaga niyang hindi lumabas hanggang sa siya ay makatulog. Sa mga sumunod na ilang araw, halos ganoon laging eksena na nadadatnan ni Catrice sa bahay nila kapag bisita nila si Drigo. One-on-one inuman session. Minsan ay naiinis na siya pero mas pinipili na lamang niya na wag na ang mga itong pansinin. Hanggang sa isang araw ay tulog na sa kalasingan ang papa niya na nadatnan niya. Nakabulagta na ito sa may salas. Hi, Catrice. Bati sa kanya ni Drigo na halatang lasing na rin. Pinipilit ang sarili na matinupa kuno. Ang mabuti pa sir ay umuwi ka na nang makatulog ka na rin. Lasing na po kayo. Magpasundo na po kayo sa driver niyo. Ngumiti ang lalaki. Ang totoo, lasing na talaga ako kanina pero nahimasmasan na ako. Sorry ah. Si papa mo kasi gusto lagi may alak kapag nag-uusap kami. Mas masaya daw. Okay lang po sir, sanay na ako kay papa. Ngumiti si Drigo. Ang mapupungay nitong mga mata gawa ng espiritu ng alak ay pipikit-pikit na. Saglit lang po sir at ititimpla ko po kayo ng kape para mahimasmasan kayo. Thank you. Umupo po muna kayo habang hinihintay ang kape. Sige pero sa balcony na lang. Doon ko na lang hihintayin ng kape ko. Salamat, Catrice. Susuray-suray si Drigo na lumakad palabas ng bahay. Napapailing naman si Catrice na tinungo ang kusina. Madalian siyang nagtimpla ng kape na dinala agad kay Drigo para mabawasan ang kalasingan nito. Ah, sarap. Anitong ginhawang-ginhawa ng madaluyan ng mainit na kape ang sikmura. Mana ka sa papa mo, magaling magtimpla ng kape. Thank you, sir. Can you drop the formality and just call me Drigo? Po? Matamis na ngumiti si Drigo. Nandito naman tayo sa bahay niyo at saka kaibigan ko ang papa mo.
Hindi mo ako kailangan tawaging sir. Isa pa, feeling ko mas dalaw akong tumatanda kapag tinatawag mo akong sir. Malayong mas bata naman ako kay Jaime na hindi niya matanggap minsan. Bahagyang natawa si Catrice. Sige po, sir. Sige, Rodrigo. Thank you. Pwede ko bang malaman kung paano kayo nagkakilala ni Papa? Paano kanya naging kaibigan gayong mahirap lang siya? Isang construction worker. Wala kasi siyang naikwento sa akin. Bumaling ang tingin sa kanya ni Rodrigo. Tinitigan siya. Parang may inaalala bago sumagot. Basta nakilala ko siya sa Maynila noon. Pero sa kanya mo nalang itanong kung paano kami naging magkaibigan. Bakit hindi na lang ikaw? Nagbuntong hininga ito. Medyo hindi kasi magandang eksenang yun. Kaya parang mas maganda kung si Papa mo na lang ang tanungin mo. Hindi na nga nagpumilit pa si Catrice. Kikibot-kibot na lamang ang kanyang mga labi na tumingin sa kawalan. Wala na silang imika ni Rodrigo hanggang sa maubos ang kape nito. Sa tuwina ay awkward na napapabaling na lamang siya rito ng tingin at napapatitig sa halos perpekto nitong muka. Napapaiwas agad siya kapag mahuhuli siya ng binata. Ang mabuti pa, bago ako umalis ay dalhin ko muna sa kwarto niya si Papa mo. Hindi komportable sa sofa matulog. Sige, ikaw ang bahala. Tumayo sila at magkasunod na pumasok sa loob ng bahay. Ginawa nga ni Rodrigo ang sinabi. Mabuti na lamang at payatot ang kanyang papa. Naging madali lang para kay Rodrigo na ilipat ito sa kwarto. Salamat, Rodrigo. Pero sana kasi wag na kayong nagiinom ni Papa. Baka maging lasinggero ka na rin kapag lagi kayong nagiinuman. Tapos 4 kantos pa ang pinapainom sa'yo ni Papa. Hindi ka naman ata sanay sa ganun. Anya nang maiayos nila sa higaan si Mang Jaime at palabas na sila sa kwarto. Huwag kang mag-alala. Pampagana lang yun ang usapan. Saka anong hindi sanay uminom ng 4 kantos? Sanay ako. Dati ko pang nakakainuman ng Papa mo eh. Low ka pala. Oo naman. Pero hayaan mo na ang Papa mo. Alam mo naman, kami mga may edad na, naaalala lagi ang magagandang memories na nangyari sa buhay namin. At masarap pag-usapan yun kapag may alak. Buti pala at hindi mo nakakagat ang dila mo sa work mo. Lagi kasing ikaw ang pinag-uusapan namin ng Papa mo. Pababa na sila sa hagdanan pero biglang napatigil si Catrice sa paghakbang at lumingon sa binata para irapan sana to. Subalit hindi yun napaghandaan ni Rodrigo, kaya tuloy-tuloy ito ng paghakbang. Napadikit ito kay Catrice. Napahiyaw ang dalaga dahil muntik na silang matumba. Pasalamat sila at parehas silang napahawak sa barandilya ng hagdanan. Nakakapit silang parehas sa isa't isa. Ayos ka lang, Catrice. Nag-aalalang tanong ni Rodrigo. Nakakapit ang isang kamay nito sa likod ng maliit na bewang ng dalaga. Oo. May ilang sandaling nakatitig sila sa isa't isa. Hanggang sa lakas loob na tinawid ni Rodrigo ang distansya nila at sinakop ang kanyang mga labi. It wasn't her first kiss. Dahil noong college siya ay nagkaroon naman siya ng boyfriend. Nga lang ang halik ni Rodrigo ay sadyang nakakapagpatuliro sa kanya. His kisses were soft and delicate. Nakakapanghina ng tuhod. Dahilan para mas kumapit pa siya ng husto sa braso nito. Naghiwalay lamang ang kanilang mga labi nang kinailangan nilang sumagap ng hangin. They were both breathing harshly. Muli, napatitig sila sa isa't isa. Pero saglit lang ay matamis na ngumiti si Rodrigo. I think I really need to go now. See you tomorrow, Catrice. Paalam na nito at dali-daling bumaba ng hagdanan saka umalis. Naiwan si Catrice na tulala pa rin. Hindi makapaniwala na dinaman ng kanyang mga daliri ang kanyang labi. Pero maya-maya lamang ay napangiti na siya at kinilig. Subalit nang ma-realize niya ulit kung sino si Rodrigo del Valle III, aka Drigo, ay nakaramdam siya ng cringe. Nakapangiwing kinikilabutan na siya nang tumingin sa pintuan nilang nilabasan ni Drigo. Kinagabihan, ayaw man niya ay nagkwento pa rin si Catrice sa kaibigang si Liz nang pumasok siya sa trabaho. Hinalikan ka ni Chairman Rodrigo? Talaga? Kiming tumango siya. Kung ganon, ibig sabihin gusto ka niya. Bumuntong hininga siya. Ewan ko, pero baka naman hindi dahil sabi ko nga ay lasing sila ni Papa. In fairness kay Mang Jaime, tatahi-tahimik lang pero may bigatin pala siyang kaibigan. Nagulat nga rin ako eh. Grabehan, chairman ng best friend. Pero mabalik ako sa hinalikan ka ng chairman. Wala naman masama kung gusto ka niya, kung gusto mo rin siya.
Gwapo na tapos mayaman pa. Nga lang, kaya mo ba? Kaya mo bang harapin ang mga consequence kung sakali na makikipagrelasyon ka sa lalaking 15 years ang gap ng edad mo? Tiyak nun ay pag-iisipan ka ng hindi maganda katulad na lamang ng iba na kesyo mapera ay pinatulan mo na. Yun nga ang iniisip ko kagabi. So, ibig bang sabihin yan, may gusto ka nga sa kanya? Sino naman ang hindi magkakagusto sa tulad ni Drigo, Liz? Ay wow, first name basis na rin pala ang tawagan niyo ah. Sana all. Pinalo niya ang kaibigan sa balikat. Ano ka ba? Siyang may sabi niyo na wag ko na daw siyang tatawaging sir. Kasi nga gusto ka niya. Ganda mo girl. Magiging first lady ka ng Del Valle General Hospital niyan kung sakali. Gagi ka. Kinikilig na nagtulakan sila ni Liz sa balikat. Pagkuway nagtawanan silang magkaibigan. Nasaway tuloy sila ng kanilang mentor-doktor na saktong dumaan sa kanilang harapan. Matapos ang kulitan nila ni Liz ay lalong pinag-isipan ni Catrice ang tungkol kay Drigo. Ayos na po ang kalagayan ng inyong anak, Mrs. Wala na po kayong dapat ipag-alala. Natigilan siya nang hindi sinasadyang narinig ang usapan ng isang doktor at pasyente. Salamat po, Dok, pero Dok, hindi ko siya anak, asawa ko siya. Nako, sorry po, Mrs. Ayos lang ho, sanay na kaming napagkakamalang mag-ina. Lihim na napangiwi si Catrice. Kung makikipagmabutihan siya kay Drigo after sa nangyaring halikan nila, tiyak niyang ganitong-ganito ang mangyayari sa kanila. Pagkakamalang mag-ama imbes na magkasintahan o mag-asawa. At ngayon pa lang, gusto nang madurog ang puso niya para kay Drigo. Hindi pwede na may mabuong damdamin sa aming dalawa. Dapat ko siyang iwasan. Buo ang loob na desisyon niya sa bandang huli. Ngunit mukhang sinusubok talaga siya ng tadhana dahil bigla ba namang sulpot sa harapan niya ang binata. Hi, Catrice. Pinagdikit niya ang mga labi. Animoy napipi siya sa biglaang presensya ni Drigo kaya isinenyas na lamang niya rito na aalis na siya. Nabisi siya. Ang problema, mukhang kalaban niya talaga ang tadhana dahil kasama pala ni Drigo si Director Yuson. Miss Akinde, samahan mo ang chairman na maglibot-libot muna dito sa ating ospital. Huwag mo nang isipin ang mga gawain mo at sa iba ko na iuutos. Po? Ako po? Oo, sa'yo raw kasi komportable na si chairman, kaya ikaw ang inirequest niya na kasama. Alam mo na naman ang pasikot-sikot dito, hindi ba? Maasim ang mukhang sinulyapan ni Catrice si Drigo. Ngumiti at pilyong kumindat naman to sa kanya. At wala na siyang nagawa kundi ang samahan nga ito. Ito ang morgue dito sa ospital, Drigo. Sabi niya nang sinimulang itur ang lalaki. Sinadya niyang unahin sa morgue dahil naiirita na siya kay Drigo. Gusto mong itry? Ano? Gusto mong itry pasukin? Okay. Akala ko gusto mong itry ko mamatay para maipamorgue dyan. Hindi naman. Oo naman nun. Muntik nang matawa si Catrice. Salamat sa patay na saktong nakahiga sa isang kama doon. Pagkatapos sa morgue ay isinunod na ipinakita niya kay Drigo ang private at public ward, OR, ICU at on-call room. Tatango-tango lamang si Drigo habang nag-oobserba. Maliit ang on-call room para sa mga tulad yung nagpapagaling ng mga may sakit. Siguro ang una kong ipapagawa ay ito para mas relax kayo mga staff. Araw-araw kayong pagod sa mga pasyente, kaya dapat lamang na bigyang prioridad din ng panghingahan nyo. Wika ni Drigo. Natouch si Catrice kaya kahit hindi niya gusto ay ngumiti siya. Napatunayan niyang may puso nga talaga si Drigo, hindi lang sa mga pasyente, kundi pati sa mga staff. Hindi na siya magtataka kung bakit sobrang tagumpay ng Del Valle General Hospital sa Maynila at halos lahat ng intern ay doon gustong makapasok. Magaling din pala talaga si Drigo bilang chairman. Sa di malamang dahilan ay napako ang tingin niya sa binata. May dumi ba ako sa mukha, Catrice? Bakit ka nakatitig sa akin? Wala po sir. Ramdam na ramdam ni Catrice ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Sir na naman? Hindi ba sabi ko itawagin mo akong Drigo? Wala Drigo. Napangisi ang binata. Wala pero titig na titig ka sa akin? Naisip ko lang na ang bait mo sa mga staff at doktor mo. Hindi na ako nagtataka kung bakit lahat ng kaklase ko noon ay gustong mag-internship sa Del Valle General Hospital. Mukhang squad pala mga nagtatrabaho doon. Hindi naman. Gusto ko lang tumbasan ng effort nila dahil para sa akin ay wala akong ospital kung wala sila.
Pero about that, bakit nga pala dito ka sa Malvaro nag-intern? Kung pwede ka naman sa Maynila. Tiyak naman ay matatanggap ka sa ospital ko kung sakali. Pinili ko kasi na malapit na ako kay Papa kasi tumatanda na siya. Gusto ko na siyang makasama araw-araw. Saka magagaling naman ang mga senior doctor namin dito sa Malvaro. Natuturuan nila kami ng maayos. Sa bagay, tama ka. At mukhang mas gagaling pa sila kung mapapabilang ka dito na kasama nilang doktor. Ngayon pa lang kasi nakikita ko na ang galing mo at pagpapahalaga sa mga pasyente mo. Ipagpatuloy mo yan. Salamat, Drigo. May-ari ka ng ospital, di ba? Doktor ka rin ba? Hindi, ako lang ang pinamanahan ni Lolo. Pero hindi ako pumasok sa ganitong industriya na bulag. MBA graduate ako at nag-training din ako abroad sa healthcare management. Kahit hindi ako doktor, alam ko kung paano patakbuhin ang isang ospital ng maayos. Pinili kong aralin to kasi ito ang pinamana sa akin ni Lolo. At gusto kong mapanatili, hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng taong umaasa sa ospital ng mga Del Valle. Ibig sabihin, I work closely with the right people. Medical directors, admin heads, finance, lahat yun. Team effort ba? Hindi pwede ang bara-bara. Kaya pala. Ang galing mo naman pala talaga. Hindi mo lang basta minana, pinaghusayan mo rin. Thank you. Kailangan yun hindi lamang para sa reputasyon at pangalan ng pamilya, kundi para na rin sa mga empleyado ng ospital at higit sa lahat sa mga pasyente. Proud siguro sa'yo ang lolo mo. Siguro. Anyway, tara, ituloy na natin ang pag-iikot. Sige, doon naman tayo sa main nursery. Sabay silang naglakad. Maya-maya ay nakikita na nila sa transparent na salamin ang mga sanggol sa nursery. Ang cute nila. Saad ni Drigo. Mahilig ka sa baby? Oo naman. Sino namang tao ang hindi makukitan sa mga baby? Sa bagay. Isa pa, malaking utang na loob ko sa isang baby noon. Napakunot noo si Catrice. Nagtataka. Nagtatanong ang mga mata. Nakangiti namang sinariwa ni Drigo ang nakaraan. Noong baby pa lang si Catrice na may sakit sa puso, hindi niya makakalimutan kung paanong ipinaglaban niya noon na tulungan ng ospital ang baby. Muntik pa siyang masuntok noon ng kanyang ama. Dahil kay baby Catrice noon ay natuto siyang manindigan. Umigting ang kagustuhan niya na tumulong sa mga nangangailangan. In short, mas naging matinong tao siya dahil kay baby Catrice. Don't tell me may baby ka na, Drigo. Akala ko ba single ka pa? Nag-research ka tungkol sa akin? Oo, sa Google lang. Doon ko rin nabasa na MBA graduate ka. Pero na-curious ako at baka kako nag-aral ka rin ng doktor. Di lang nabanggit sa article. Bahagyang natawa si Drigo. Huwag mo akong tawanan. Normal lang naman na alamin ko tungkol sa Sherman na magiging investor daw nitong Malvaro Hospital. Kung sa bagay. Pero ayaw mo ba na alamin as in ang tungkol sa akin behind the scene? I mean yung tungkol sa akin na hindi alam ng publiko. I'm willing to share everything about me with you, if you want. Ano? Tara, samahan mo ako. Dinikmat ni Drigo ang kanyang kamay. Saan? Samahan mo ako mag-dinner. Hindi pa kasi ako nagdi-dinner eh. Doon natin pag-usapan ng tungkol sa buhay ko na gusto mong malaman. Gitlang nagpatianod na lang si Catrice sa binata. Hawak-hawak ni Drigo ang kanyang pusuhan palabas sa ospital. Sandali lang. Mabuti na lamang at natauhan si Catrice bago pa sila makalabas ng ospital. Ilang hakbang na lang ay nasa main exit na sana sila. Why, Catrice? Ayaw mo ba akong samahan na mag-dinner? Hindi naman sa ganun. Pero kasi napatingin si Catrice sa paligid at nakita nga niya ang nagtatakang tingin ng mga tao, maging na mga staff man ng ospital, kasama na si Director Yuson. Parang ang lahat ay nag-pause dahil hindi makapaniwala. Pakiramdam tuloy ni Catrice, ngayon pa lamang ay hinuhusgahan na silang dalawa ni Drigo. Pinagtatawanan at kung ano-ano pa, dahil hindi tugma ang edad nila. Tapos magkaiba pa sila ng estado sa buhay. What's the matter, Catrice? Untag sa kanya ni Drigo. Wala naman, pero kasi hindi ako pwedeng sumama sa'yo. May may kasama kasi akong kakain. I mean, may nauna nang nagyaya sa akin na kumain kapag break time namin. Pagsisinungaling niya. Sino? Ang walang kaalam-alam na isang janitor sa Malvaro Hospital ay siyang itinuri ni Catrice. Siya ang kasama ko sa break time ko mamaya kaya hindi ako pwede ngayon. Sorry talaga. Nagulat man ay nagliwanag ang mukha ng janitor. Siyempre kasi na may crush din ito kay Catrice. Sige Drigo ha,
Kailangan ko nang bumalik sa duty ko eh. Sabi pa ni Catrice kay Drigo bago niya binawi ang kamay dito. Kuya Will, kita na lang tayo mamaya sa kantin. Sabi naman niya sa janitor na nadamay sa kanyang kagagahan, ni hindi na niya hinintay na makasagot to. Kay bilis na ng lakad niya pabalik sa ER. Naiwan si Drigo na muntik na nguyain ng buhay ang janitor o ipabaril sa kanyang mga bodyguard dahil sa sobrang selos. Kinikilig na kasi ang janitor habang nagmamap sa sahig. Pangiti-ngiti pa ang loko. Pagdating ni Catrice sa ER ay nagpang-abot sila ni Liz. Nagkwento agad siya rito. Ginawa mo yun? Ano bang masama kung magdi-dinner lang kayo? Nanghihinayang na tanong nito. Ikaw nang nagsabi na oras na bigyan ko ng chance si Drigo ay patay ako. Hindi ko kaya ang mga consequence, Liz. So meaning ngayon pa lang, kinakahiya mo na siya dahil sa agwat ng edad nyo? Hindi naman sa ganun. Pero kasi baka siya ang mas maepektuhan oras na magkamabutihan kami. Alam mo naman na hindi pa tanggap ng mga taong mapanghusga dito sa Pilipinas ang ganong klase ng relasyon. Saka isa rin sa alam kong i-judge nila sa akin ay gold digger ako. Napalabi si Liz. Kung sabagay, tama ka. Siguradong ibabash kayo ng mga nagmamagaling na mga netizen of the Philippines. Lalo't kilalang ospital ng pagmamayari ni Sir Drigo. Muntik nang matawa si Catrice. Naalala lang kasi niya ang papa niya. Saka bukod dun, Liz, paano si papa? Ano na lamang ang sasabihin niya sa akin kung papatol ako sa parang tatay ko na rin? Tapos kaibigan pa niya. May point ka nga naman. Diba, parang mali talaga? Tumangot-tango si Liz. At naging sapat na yun na sang-ayunan siya ng kaibigan para pigilan talaga niya ang damdamin para kay Drigo habang maaga pa. Pag-uwi niya sa bahay, pagsapit ng umaga, lalong nanlumo si Catrice nang makita niya ang papa niya na mag-isa sa balcony. Imbes na alak ang iniinom nito ngayon ay kape. Nagmano siya rito. Himalang mag-isa lang kayo ngayon. Walang kaibigan mo pa? Wala eh. Nagtataka nga ako. Ang sabi kasi niya isusulitin niya ang bonding namin habang nandito siya sa San Fernando. Baka po busy o kaya naman nagsawa na sa alak. Paano ba naman kasi lagi na lang kayo nagiinom? Tapos 4 kantos pa. Sanayang lalamunan nun sa mamahaling whiskey. Ay wala namang kaming maisip na gawin. Saka 4 lang ang kaya kong ipainom sa kanya eh. Alangan naman siya ang pabilhin ko bisita ko siya. Nakabusangot na umupo sa tapat ng ama si Catrice. Oh, bakit ganyan ang mukha mo anak? Bakit parang pagod na pagod ka? Wala po, pero parang ako naman ang gustong mag-inom ngayon pa. Gusto mo inom tayo? Ang aga-aga pa. Saka hindi ka ba pagod? Kalalabas mo lang sa trabaho ah. Ayos lang ako pa. Isa pa yung rest day ko bukas. Wala akong pasok mamayang gabi kaya pwede ako magpakalasi ngayon. Ano, game? Ikaw, alam mo naman na nandito lang ako para sa'yo. Sasamahan kita kahit sa paglalasing pa. Natawa si Catrice. At hindi nga nagtagal ay masaya na sila sa inuman nilang mag-ama. Nakakailang bota na sila kaya tipsy na siya. Malambot na ang leeg niya kaya susuray-suray na ang kanyang ulo. Namumula na ang mukha niya at mapupungay na ang mga mata. Sige na papa, kwentuhan mo pa ako tungkol kay mama. Pangungulit niya sa ama. Ay naku kang bata ka, paulit-ulit na lang tayo eh. Nakwento ko na lahat sa'yo, ultimong patago namin pagde-date noon. Natatawa na lamang si Mang Jaime sa anak. Sige na po, gustong-gusto ko po kasi kapag nalalaman ko na mahal ako ni mama. Abay oo naman, mahal na mahal ka ng mama mo. Sobrang mahal ka niya kaya kahit bata pa lang kami nung nabuntis ko siya, ipinaglabang ka niya talaga. Alam mo ba ang sabi niya noon? Wala na siyang pakialam sa mga pangarap niya. Ang mahalaga na lang daw sa kanya ay ikaw na baby niya. Suminghot ang umiiyak ng si Catrice. Hindi man lang kasi niya nakasama ang ina. Tanging sa picture at kwento na lamang niya ito nakilala. Tapos, alam mo ba kung anong sabi niya nung hinihintay namin na lumabas ka anak? Sabi niya, Jaime, ipangako mo sa akin na kung darating sa punto na papipiliin ka kung sino sa amin ang anak mong bubuhayin, piliin mo ang baby natin. Hindi kita mapapatawad at hihiwalayan din kita sa oras na akong pinili mo. Ganun ang sinabi ng mama mo. Ganun kanya kamahal anak. Mahal na mahal ko rin po si mama, papa. Kahit di kami nakasama, mahal na mahal ko siya. Tumingala sa langit si Catrice. Mama, I love you po. Tapos ay lasing na kumaway-kaway sa kalawakan na tila ba nakikita niya sa langit ang mama niya.
Alam yun ng mama mo, anak. Sigurado akong binabantayan ka niya palagi. Pero sana magkasama kami, Papa. Sana kasama ko rin siya. Darating yun pero hindi pa sa ngayon. Huwag kang mag-alala dahil kung nasan man ang mama mo, tiyak ko namang naghihintay siya sa atin doon. Ang gusto niyo na iligtas tayo palagi, kaya ingatan mo lagi ang sarili mo, anak. Tumungga ng alak si Mang Jaime bago nagpatuloy sa pag-aalala sa asawa. Ang alam ko nga, siya ang nagpadala nun sa binatang yun para tulungan tayo. Para mabuhay ka. Anong sinasabi mo, Papa? Alam mo naman noon na may butas ang puso mo pagkapanganak pa lang sa'yo, hindi ba? Sobrang natakot ako noon dahil walang-wala ako. Ano naman kasi ang pera ng dropout student at construction worker? Siyempre wala. Kaya hindi ko alam ang gagawin ko noon dahil namatay pa ang mama mo. Kulang na lang noon ay magpakamatay na rin ako. Mabuti na lamang at dahil sa isang kahan ng sigarilyo na hiningi sa akin ng isang binatilyo, nakatanggap ako ng sobra-sobrang tulong mula sa kanya. Hindi ko kayo maintindihan, Papa. Ang sinasabi ko ay may binatilyo noon na tumulong sa akin para maipagamot ka. Ni pisong duling noon ay wala akong ginastos dahil sa kanya. Talaga po? At sino naman po siya? Gusto ko pong magpasalamat sa kanya pa. Bakit di niyo agad sinabi yan sa akin? May nilalang nang initian si Mang Jaime sa likod niya. Pero dahil lasing siya ay hindi niya yun pinansin. Tahimik lang pala na nasa likod niya si Drigo. Panay lang ang ngiti. Nawiwili sa kakulitan ng lasing ng dalaga. Sabihin mo sa akin kung sino siya pa at pupuntahan ko mamaya. Ano pangalan niya? Sasabihin na sana ni Mang Jaime ang totoo, pero nakita nito na inilagay ni Drigo ang hintuturo sa bibig nito. Senyales na wag na nitong sabihin sa anak ang tungkol doon. Pa, sinong hero ko na yon? Sino siya? Sabihin mo. Kung wala siya, baka patay na rin ako. Pangungulit ni Catrice, pero pagkatapos sabihin yon ay natumba na ang ulo nito. Mabuti na lamang at maagap si Drigo. Nasalo ng palad nito ang noo niya. Knockout na ang prinsesa ko. Iiling-iling na tinungga ni Mang Jaime ang huling laman ng alak sa bote. Bakit mo hinayaang mag-inom ang anak mo, Jaime? At ikaw pa talaga ang kainuman niya? Seriously? Himutok ni Drigo. Abay, niyaya niya ako eh. Sino ako para tumanggi sa anak? Saka alam mo namang hindi ko mahindian ang anak kong yan basta may hiniling. Inirapan na lamang ni Drigo ang kaibigan. Nag-angat ng ulo si Catrice. Hindi pa pala tulog. Pipikit mulat siya na nanlalambot na tinuro ang ama. Papa, may tanong pa pala ako. Munti ko nang makalimutan. Ano naman yun, anak? Papa, papayagan mo naman ako kapag nagmahal ako ng kasing edad mo, di ba? Nanlaki parehas ang mga mata ni Mang Jaime at Drigo. Okay lang naman sa'yo kapag binahal ko si Drigo, di ba? Hindi ko naman siya totoong uncle. Kaibigan mo lang naman siya. Hindi kami magkamag-anak. Ano ka mo, anak? Si Drigo naman ay walang tunog na napasuntok sa hangin. Sumagot ka, Papa. Ano, papayagan mo ba ako magmahal ng kaedad mo? Lasing pa rin niyang pangungulit. Depende, anak. Paanong depende pa? Umayos ka nga. Depende kung mahal ka rin niya. Napangiti na ang lasing na dalaga. Pero payag po kayo kahit na parang tatay o uncle ko nang mapapangasawa ko. Abat sabi mo mamahalin mo lang. Bakit naman napunta na sa asawa, anak ko? Syempre, saan ba nauuwi ang dalawang taong nagmamahalan? Di ba sa kasal din po? Oo naman. Tama ka nga naman. Magsasalita pa sana ulit si Catrice, ngunit hindi na talaga niya nakayanan ng kalasingan. Muli ay natumba ang ulo niya at sinalo ulit ng palad ni Drigo. Tinayak muna ni Mang Jaime na tulog na ang anak nito bago nito sinita si Drigo. Anong sinasabi ng anak ko? Pinupormahan mo ba siya, Drigo? Bakit? Masama ba kung magagusto ako sa kanya, Jaime? Abot, napatayo na ito. Ang sabi mo kanina, okay lang na mahalin ako ni Catrice, hindi ba? Bakit ngayon ganyan ang reaksyon mo? Nababaliw ka na ba? Tingnan mo nga ang anak ko. Parang anak mo na yan. Tuloy ka na nung bagong panganak siya, tapos may balak kang asawahin siya. Age doesn't matter, Jaime. Kung mamahalin niya ako at mahal ko siya, walang problema. Ayaw mo yun, magiging papa na kita. Siraulo kang matanda ka. Kilabutan ka nga. Bulbulin ka na tapos kapapanganak pa lang ni Catrice noon. Hoy,
Banatan kaya kita, no? Hep hep, nakahawak ako kay Catrice. Gumalaw si Catrice. Natigilan ang dalawang nagtatalo. Pero umayos lang pala to. Kulang na lang ay yakapin na nito ang kamay ni Drigo. Drigo. Sambit pa nito na ikinatuwa ni Drigo, pero ikinaasim naman ang mukha ni Mang Jaime. Papa, bagay naman tayo mag-ama, Jaime. At talagang inulit mo pa. Bakit ba? Nagwapo naman ako ah. Hindi naman ako mukhang kasing tanda mo. Kita mo si Piolo Pascual? Kahit matanda na, kilabot pa rin ng mga kababaihan. Artista yon, Drigo. Ano naman, mas gwapo naman ako kay Piolo. Mas mayaman pa. Kaya kong ibigay ang karangyaan sa anak mo, Papa. May ngiting sabi nito, habang si Jaime ay hindi na maipinta ang muka. Huminto lang sila sa pagtatalo nang may biglang tumawag kay Drigo at sinagot yon. Pagising ni Catrice kinabukasan ay takang-taka siya kung bakit masakit ang kanyang ulo. Tutop ang noo ay dahan-dahan siyang umalis sa kama. Pupungas-pungas siyang nagtungo sa banyo. Sa pilitang inayos ang sarili dahil ang sama talaga na pakiramdam niya. Nasusuka siya na nauuhaw na parang nahihilo pa. Bakit ba kasi pumayag si Papa na uminom ako kagabi? Inis niyang tura nang lumabas siya sa kwarto niya. Naalala na niya ang one-on-one inuman nila ng kanyang ama. Papa, ang sakit ng ulo ko. Wika niya sa ama nang nakita niya ito sa sala. Nagkakape habang nanonood ng TV. Baka nakakalimutan mo na ikaw ang nangulit na uminom tayo, Catrice. Busangot ang mukha niya na itinumba ang katawan sa sofa. Gusto mo ng kape, anak? Opo, pa. Sagot niyang nakapikit. Ang sakit ng ulo ko. Ayos lang yan. Wala ka naman kamong pasok ngayon eh. Pwede kang humilata maghapon. At least nasabi mo ang nilalaman ng puso mo kagabi. Napamulat siya ng mga mata at napatuwid ng pagkakaupo. Anong sinasabi niyo na nilalaman ng puso ko, pa? Makahulog ang umiti si Mang Jaime sa kahinagod-hagod ang likod. Kaaalis lang ni Drigo. Dito siya natulog dahil nag-aalala siya sa'yo. May tumawag lang kasi sa kanya kaya maaga siyang umalis. Kailangan daw niyang magtungo sa Malvaro Hospital. Nandito po si Drigo kagabi? Nakita niya po na lasing ako? Siya ang nagkasikaso sa'yo. At oo, narinig niya lahat ng sinabi mo, anak. Papa naman eh. Dapat pinaalis mo siya nung lasing na ako. Nakakahiya. Napatakip sa kanyang mukha si Catrice. Nagpapadyak pa na parang bata. Ano bang nakakahiya doon? Kung naguguluhan ka sa damdamin mo, ay dapat lang na ilabas mo. Kaysa naman mabaliw-baliw ka kakaisip kung anong gagawin. Pero Papa, lahat ng sinabi ko ay gawa lang ng kalasingan ko. Hindi mo mabibilog ang ulo ng taong lasinggero, anak. Papa? Natatawang inakbayan siya ng ama. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Kung gusto mo si Drigo, walang problema sa akin. Mapapanatag nga ang loob ko kung siyang mapapangasawa mo. Dahil alam kong mapapabuti ang buhay mo. Pwede na akong sumunod sa mama mo kapag ganun. Bunganga mo nga, Papa. Mabilis na nag-knock on the wood si Catrice sa kahoy nilang center table. Kahit mismo na si Mama, hindi pa rin ako papayag. Sorry kay Mama pero hindi pa rin kita pasasamahin sa kanya. Naku, ang anak ko, silosa. Hinabig siya ng ama, niyakap na mahigpit. Yung totoo, Papa, payag ka talaga na mahalin ko si Drigo? Kung nagmamahalan kayo, ay sino ba naman ako para tumutol? Sinabi ko lang kay Drigo kagabi na ayaw ko siya sa'yo kasi gurang na siya. Pero sa totoo lang, anak, kilala ko si Drigo at masasabi kong swerte ka kung siya ang magiging asawa mo. Hindi ako mangangamba na baka saktan ka o hindi alagaan. Marahil kaya hindi pa siya nag-aasawa, ikaw ang hinihintay niya. Akalain mo nga kaibigan kong yun, magugustuhan pala ng unika iha ko. Pero ang layo nga po ng agwat namin, Pa. Sigurado na kapag nalaman ng kakilala o kapitbahay natin ay pagchichismisan tayo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao, Catrice. Ang mahalaga sa akin ay ang kaligayahan mo. Sabihin mo lang kapag may magpaparinig sa'yo ng kung ano-ano at ako ang haharap sa kanila. Paano naman si Mama? Baka magalit siya na gano'n ang lalaking pipiliin ko. Hindi yun magagalit dahil alam ng mama mo ang kahulugan ng tunay na pag-ibig. Kami nga noon ay ang babata pa namin nag-asawa. Kaya ano naman ang masama sa inyo na nasa tamang edad na? Magmahalan kayong dalawa ni Drigo at wag na wag niyong iisipin ang sasabihin ng ibang tao. Basta mahal niyo ang isa't isa, wala yung problema. Kumawala sa pagkakayakap sa ama si Catrice.
Tinitigan ito pagkaway ngumiti sa gitna ng pagluha. Sure ka, Papa? Oo naman. Saka ang totoo anak, si Drigo, siya ang binatilyo noon na tumulong sa'yo noong bagong panganak ka lang. Siya ang binigyan ko noon ng sigarilyo at naging kapalit niyo na ang pagtulong niya sa'yo para maoperahan ka noon. Pati pagpapalibing ng mama mo siya rin ang sumagot. Sa madaling salita, siya ang nagligtas sa buhay mo anak. Totoo po, Papa? Oo anak, malaking utang na loob natin kay Drigo pero para sa kanya wala lang yun. Hindi kita pinapayagan na mahalin siya dahil sa utang na loob. Pinapayagan kita dahil ikaw na ang may sabi na gusto mo siya. Kaligayahan mo lang ang tanging mahalaga para sa akin, anak. Ibig po palang sabihin ay noon pa niya inayos ang puso ko, Papa. Kaya pala sa unang kita ko pa lamang sa kanya ay iba na ang tibok ng puso ko. Nakikilala pala ng puso ko ang superhero ko. Hinagod-hagod muli ni Mang Jaime ang likod ng anak. At saka ang totoo pa, ay siya ang tumulong sa akin para makapagtapos ka sa medisina, Catrice. Talaga po? Gilalas niyang sabi. Tumango-tango si Mang Jaime. Kapag problema ko noon ng tuition mo, isang tawag ko lang sa sekretarya ni Drigo ay nagbibigay siya agad. Hindi totoo na umuutang ako para sa pag-aaral mo. Ang totoo ay tinutulungan tayo ni Drigo, anak. Papa, rumaragasa ang mga luha ni Catrice kaya naman muli ay niyakap siya ng kanyang ama. Pero agad din kumawala nang may maisip. Kung ganun, Papa, pupuntahan ko po si Drigo sa ospital. Sasabihin ko na sa kanya na payag na ako mag-dinner kasama siya. Sasabihin ko sa kanya na panagutan niya ang paghalik niya sa akin ng isang gabi. Pagkasabi niyo na excited na tumayo si Catrice, nagtatakbo agad sa may hagdanan. Natuliro naman si Mang Jaime ng ilang segundo at sumunod sa anak. Ano ka mo, Catrice? Hinalikan ka niya. Abay gagong Drigo yan ah. Nanunuklaw agad. Nasaan ba ang ita ko? Papa, hayaan niyo na at pananagutan naman niyang halik na yon. Sige na po, Papa. Aalma pa sana si Jaime pero nasa kwarto na ang anak at nagbibihis. Pagdating ni Catrice sa Malvaro Hospital ay takang-taka si Liz nang makita siya. Akala ko rest day mo, Catrice. Bakit ikaw duty ka ngayon? Night shift tayo, di ba? Pinakiusapan kasi ako ng kasama natin na intern na magpalit muna kami dahil kasal daw ng kuya niya. Ganun ba? Oo. Ikaw, bakit ka nandito? Wala ka naman sigurong sakit, di ba? Lumingalinga na sa paligid si Catrice nang maalala niya ang sadya. Wala. Si Drigo, nakita mo ba siya? Nandito ba siya? Kailangan ko kasi siyang makita at makausap. Bakit? Basta, nakita mo ba siya ngayon? Sabi kasi ni Papa may tumawag sa kanya dito kaya umalis siya sa bahay kanina. Oo, magkasama sila ni Director Yuson kanina. Kung ganun, nasa office sila. Sige Liz, puntahan ko lang sila. Pinigil ni Liz ang kanyang pag-alis. Catrice, wala na doon ang chairman. Umalis na siya? Oo, actually sinundo ulit daw siya ng chopper sa may rooftop. Siguro babalik na siya sa Maynila. Siguro tapos ng inspection niya dito sa Malvaro Hospital. Dinig ko anytime may magsisimula ng renovation sa ibang parte nitong ospital. Naka-order na rin ng mga dagdag na equipment dito si chairman. Iba talaga kapag bilyonaryo, no? Kilos agad basta may plano. Sa tingin mo, babalik pa kaya siya? Wala ka bang nasagap na chika, Liz? Dinig ko lang baka mag-focus muna sa Manila si chairman. Si director muna daw ang in charge sa lahat. Agad-agad ay nag-unahan sa pagpatak ang mga luha ni Catrice. Oh, anong drama yan, Catrice? Bakit ka umiiyak? Okay ka lang, friend? Pinunasan ng mga palad niya ang mga luha. Wala, nanghihinayang lang ako na hindi ko man lang siya nakausap bago siya umalis. Bakit? May problema ba sa inyo? Nagtalo na naman ba kayo? Hinayang na nagbuntong hininga siya saka umiling. Wala. Sige din muna ako, Liz. Kailangan ko magpahangin. Sige. Kailangan ko na rin mag-rounds eh. Usap na lang ulit tayo mamaya sa duty natin. Huwag ka nang umiyak, okay? For sure magkikita ulit kayo ni Chairman. Tumango siya at magkaiba ang direksyon na lumakad na sila ni Liz. Laylay ang kanyang mga balikat na lumabas ng ospital. Wala siyang choice kundi ang tumambay sa park at muling timbangin ang nilalaman ng kanyang puso. Pwede pala ang ganito, na ma-inlove ka agad si isang tao? Usal niya sa sarili habang nakaupo na sa sementong bench ng papublikong parke malapit sa ospital. Hindi kaya itinadhana na kami sa isa't isa mula nung tinulungan niya ako na maoperahan sa puso?
Hindi kaya pag-aari na niya noon pa ang puso ko na kanyang pinaayos? Hindi kaya pinanganak ako para sa kanya? Kahit nalulungkot dahil bumalik na sa Maynila ang lalaking iniisip, ay napangiti sa kilig si Catrice. Hindi niya lubos maisip na pwedeng pang Korean drama ang magiging love story niya. Nag-inhale-exhale siya. Sumagap siya ng sumagap ng sariwang hangin upang mapakalma ang kanyang sarili. Wala siyang kaalam-alam na bumalik ang chopper kanina ni Drigo. Ora-orada ay bumaba si Drigo sa chopper at nagtatakbo pababa ng ospital para puntahan si Catrice. Hindi niya pala kaya na umalis at maburo na naman sa trabaho sa kanyang office na hindi sila nagkakaayos o nagkakausap ng dalaga ukol sa damdamin nila para sa isa't isa. Siguradong sigurado na siya sa nararamdaman para sa dalaga. Kaya nagdesisyon siya na kahit magalit pa si Jaime, gagawin niya ang lahat na kuha lamang ang basbas nito at hayaan sila ni Catrice. Don't follow me. Habilin niya sa mga bodyguard niya nang sumakay siya sa elevator at pinagpipindot ang close button. Chairman? Gulat na naibulalas ni Liz nang pagsakay nito sa elevator ay makita si Drigo. Ngumiti siya sa nakilalang kaibigan ni Catrice. Sumakay ang babae sa elevator. Sir, mawalang galang lang po pero akala ko po umalis na kayo. Sabi ni Director Yuson ay bumalik na kayo sa Maynila. Sana, pero bumalik ako. May tao pa kasing gusto kong makausap. Tumawag ako sa kanila, narito raw siya. Nagliwanag ang mukha ni Liz. Si Catrice po ba yon? Oo. Nandito lang siya kanina, sir. Hinahanap ka nga po. Talaga? Opo, kasi gusto ka rin daw niyang makita at makausap. Ako rin, gusto ko siyang makausap. Nandito pa rin ba siya sa ospital? Naku sir, wala na siya dito eh. Umalis na. Sa tingin mo, saan siya pumunta? Nag-isip si Liz. Ang sabi niya kanina ay magpapahangin lang daw po siya. So kung magpapahangin siya, malamang sa park siya pumunta. Kasi po dati doon kami tumatambay habang naghihintay kami noon ng oras ng duty namin. Napangiti na si Drigo. Sige, pupuntahan ko siya doon. Thank you. Tumunog ang elevator at nagbukas. Dali-daling lumabas si Drigo at nagtatakbo. Fighting, Sir Chairman! Pahabol na cheer up na lamang ni Liz. Totoong masaya ito sa napipintong love life ng kaibigang si Catrice. Sa park ay napatingala naman sa langit si Catrice nang may dumaan na chopper. Medyo mababa pero hindi niya pinagtuunan ng pansin dahil lagi namang may helicopter sa kanilang lugar. Malapit lang kasi ang kuta doon ng mga militar. Parang bata niyang sinundan yon ng tingin hanggang sa hindi na niya ito matanaw. Sana ligtas ka na nakabalik sa Maynila, Drigo. At sana bumalik ka agad dito. Naihiling niya para kay Drigo. Bumuga muna siya ng hangin sa dibdib bago nagpa siyang umuwi. Tumayo siya pero nakakailang hakbang pa lamang ay natigilan na siya. Nakakita kasi siya ng lalaking kamukha ni Drigo na tumatakbo papalapit sa kanya. Drigo? Naisamlit niya nang makilalang si Drigo nga ang tumatakbo at hindi kawangis lamang. Ayos ka lang, Catrice? Humihingal na tanong ng binata nang malapitan siya. Oh, ikaw nga! Sa halip ay sagot niya bago niya ito sinugod ng yakap. Nabigla ang lalaki pero agad din namang nakaganti ng yakap. Akala ko umalis ka na, Drigo. Akala ko maghihintay ako ng matagal sa pagbabalik mo dito. Napangiti ito. Hinalikan nito ang tuktok ng dalaga. Tumingala si Catrice nang maramdaman yon. Tigmak na ng luha ang kanyang mga mata. Alam ko na ang totoo. Sinabi na lahat sa akin ni Papa, Drigo. Ano yun? Ikaw raw ang nagligtas ng buhay ko nang bagong panganak ako. Dahil sa kabutihan mo, naoperahan ako sa puso at nabuhay. Tapos ikaw rin daw ang tumutulong sa kanya para mapagtapos ako sa pag-aaral. Hinaplos ni Drigo ang kanyang pisngi na basa ng mga luha. Kahit kailan, hindi ko na inisip yun, Catrice. Si Papa mo lang ang makulit na lagi nagsasabi niyon, lalo na kapag nakainom siya. Wala kayong utang na loob sa akin, kusa ang pagtulong ko sa inyo. Bahagyang lumayo si Catrice para mas makita niya ang mukha ng binata. Hindi mo man lang naisip noon na baka destiny tayo? Natawa naman si Drigo at hinila siya para yakapin ulit. Paano ko naman maiisip yun sa isang sanggol at isang estudyante? Napalabi si Catrice at natawa na rin. Basta ang alam ko, nagustuhan kita nung sinungitan mo ako sa ER, Catrice. Kaya kung ano man ang nararamdaman ko para sa'yo, walang kinalaman yun sa nangyari noon. Talaga? Oo naman. Nagulat nga ako nang makita kong ikaw palang anak ni Jaime. Hindi mo ba nakita noon na lumaki ang mga mata ko?
Kasi hindi ko inakala na ang anak ni Jaime na sanggol pa lang noon ay ang doktora pala na pinagalitan ako sa ER. Naisip ko nga na mana ka talaga sa papa mo. Magkaibigan nga kayo ni Papa, hindi ba? Hindi ba niya pinapakita ang picture ko sa'yo noon? Umiling si Drigo. Sa loob ng mahigit isang dekada, maniwala ka man o hindi, 3 beses pa lang kaming nagkita ng papa mo. Nung pinanganak ka ang una, at nung hindi inaasahang nagkita kami sa Maynila dahil inihatid ka daw niya sa boarding house mo dahil college ka na raw. At ang pangatlo yan, pagbabakasyon ko dito sa San Fernando dahil may ipapatayo sana akong ospital dito. Nalaman ko na taga dito si Jaime kaya pinuntahan ko siya. Kaso di ba, naaksidente ako. Ganun pala. Oo. So, pwede ko na ba siyang harapin habang hawak niya daw ang itak? Ha? Nagtatawa si Drigo. Yun kasi ang sabi niya sa akin nung nagiinuman kami. Oras na may magtangkang ligawan ka daw, haharapin daw muna nila ang itak niya. Natawa na rin siya. Pagkaway malanding ipinulupot ang mga bisig sa likod ng batok nito. Huwag ka mag-alala dahil nakatago na ang itak ni Papa para sa'yo. Ang ibig mo bang sabihin ay payag na siya sa ating dalawa? Oo, siya pa nga nagsabi sa akin na age doesn't matter daw. Ang mahalaga daw sa kanya ay mahal natin ang isa't isa. Wow, himala akong ganun. Kagabi kasi gusto niya akong banatan. Akala ko talaga siyang malaking hadlang sa atin. Pero buti naman natanggap niya pala ako. Choosy pa ba siya sa'yo na manugang? Ang gwapo mo kaya tapos friend pa kayo. Sa bagay nga. Si papa mo kasi laging sinasabi na gurang na ako. Hindi kaya, iniinis ka lang ni Papa sigurado. Kilala mo naman yun palabiro. Pero sure ako, naboto siya sa'yo. Bigla ay sumeryoso si Drigo at pinakatitigan siya sa mata. I love you so much, Catrice. You were born for me. I love you too, Drigo. I love you, my hero since birth. Liligawan kita. Papatunayan ko sa papa mo na mahal kita. Hindi na kailangan, Drigo, dahil kailangan mong panagutan ng halik mo sa akin. Talaga? Masayang bulalas nito. Ngumiti at tumango si Catrice. Yes, pananagutan ko ang halik ko, Catrice. Promise. Kasalagad ang gusto kong parusa. Pangako na pakamamahalin kita at aalagaan. I love you. Ginawaran nito ng halik sa labi si Catrice. Makalipas ang ilang buwan, hindi na pinatagal ni Drigo ang pagiging magkasintahan nila ng dalaga. Gustong-gusto ng pamilya ni Drigo si Catrice, lalo na nang malaman ng mga ito na nagdodoktor ang dalaga. At sa araw mismo ng completion party ng mga intern sa loob ng ospital ng Malvaro, nagpropose ang binata na agad namang tinanggap ni Catrice. Nagpakasal sila matapos makapasa ni Catrice sa board exam. Ganoon na lamang ang saya ng lahat para sa dalawa, lalo na si Mang Jaime na hindi pa rin makapaniwala na ang sanggol niyang anak noon ay makakatuluyan pala ang binatilyo ng hingi lamang sa kanya ng sigarilyo noon. Kung sa bagay, ganito talaga ang buhay. Hindi talaga malalaman kung ano ang sorpresang mangyayari sa hinaharap. Marami ang maaaring humusga. Marami ang pwedeng magsabi ng hindi tama. Pero sa dulo, ang puso pa rin ang tunay na nakakaalam kung kanino ka payapa, kanino ka ligtas, at kanino ka tunay na masaya. Catrice once feared what people would say about the age gap. She feared the whispers, the looks, the judgment. But she found more strength in the truth, that Drigo was never just her past. He was always meant to be her future. Love is not measured by years, but by moments of courage, connection, and truth. Age may raise eyebrows, but it can never define the depth of two souls who find home in each other. Sometimes, the one who saved you in the beginning is the same person who's meant to stay until the end. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.